Susunod doon naman tayo sa dati. What? Green, no? Kita mo. So, pumunta dyan. Malawak ang langit. Sarado. Wow! Nasa ilalim ng ano, mamaya, talo ng sawa. Sabihin mo, paulanan niya. Ay, naulan, no? Kumukulong. Maraming hantik dito eh. Paulanan kayo. Sarap dito, Pero masarap. pwede ka punta? Punta ka doon. Labas? Oo, punta ka rito. Nandiyan lang oh. Ay, pakita ko Diyan yung lang. bahay nyo ah. Nandiyan lang oh. Lagyan mo hagdan doon sa likod ng bahay ni Tita Tis. Yan yung kay Mito nyo oh. Grabe naman kayo. Wala, nakikita pa yon. Saan yun? Ba't patingin nga ulit? Saan yun? Ako nila. Ano patingin nga ulit? Alam mo. It's not easy to get my kids going every morning. Di sa atin yun, ma. Oh, yung signal natin mahina. Kabila lang sila la. Papunta ng tindahan ko, di ba? Lalabas ka, tapos gagawin ka. Ilang bahay ba yon? O garahe ng Coco Lumber? Bahay na bungalow, bahay na orange. Sumunod na gate. Ay, hindi dito sa Musni. Hindi na gusto. Malayo. Malapit. Kasing lapit Alam mo din ng bahay itong nila. Goldwyn, yung malaking bahay na yan, no? Ah, Yung di ba? sa Yung labas tapat doon. ninyo. Oo. Ayan yung Ayun sa tapat natin, diba? sa likod kami niyan yung bahay na yan. Oh, dito ngayon. Yung bahay sa harap natin yung matangkad na pinapakita niya. Yung harap na harap natin yun. Ah, yung kay Tita Tess. Ayun, Kay Tita Pure Tess Gold. mo. Ayun ang Pure Gold Junior. Hello. Ayun. Happy Sabbath. Sabat sa inyo. Kapal kalum. Nag-met ba tayan niyo? Pag dito, oh. Nice. Pero pag pumunod yan ang ano. Ay, kasi may naka-brain. Bakit na iba ang time? Ay, hello po. Happy Sabbath. Hello. Naiba po yung time kasi parang wala ngayon yung sina Kuya Vince. Parang may schedule, busy yata mamayang gabi. And ako rin po may pupuntahan ngayong 7. Kaya yun. Nireschedule namin. Pero parang maganda kung 1 ano po. Kung yung 1 p.m. yung start natin. Parang happy Sabbath sa lahat. And yeah. For our worship today, ito. Tawagin mo na. Tawagin mo dali mo. Lang. Ayan na siya upang ano siya. Ano na? Daddy! The roll is old. So, ang worship natin this time is so welcome remarks and welcome dito sa ating worship once again. And after me is our opening song, When the Roll is Called Up Yonder. And yung opening prayer natin is si Tita Minda. Pero kung wala pa siya mamaya,
is pwede si Tintin. Yung Opening prayer. prayer. Okay, special number po is si Tita Grace. And yung short personal testimony about God's goodness is si Kuya Glenn. And yung message po natin is by my mother in Pilipinas, Tumolba. And reflection sina Tita Minda, si Tita Grace. And kung sino man, kung maging parang hindi formal to, pwede kung in-speak ng Holy Spirit, ng idea, pwede tayong magsalita. And then yung closing song natin is si Chempo Umasidegen. And then the gathering of prayer requests and closing prayer by Vince. And as well yung post-presiding remarks. At sabi po dito sa Isaiah 45 verse 22, God said, "Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else." So, yep, let's proceed to our opening song. Tignan pa si Ate Bill. Okay. When the trumpet of the Lord shall sound, then slime shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the save of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Yung pala, sorry, yung instruction pala, yung dati yung kagaya natin na per stanza and chorus may na-assign na person. So titingnan nyo na lang po sa itaas itong slideshow para tuloy-tuloy yung pag-awit natin. By the way po pala, ito po ay recorded worship natin para ma-bless naman po yung iba sa kwan natin worship this Sabbath. So, yun. Okay, si Ate May. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Now, on that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Loli. Ano lang? Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. And then all the night is over and our work on earth is done. And the roll is called up yonder, I'll be there. And there when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Okay. So for our opening prayer, let's ask Tintin. Let us all bow our heads and pray. Sa Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito, araw po ng Sabado na kami pong magkakapamilya ay nagkatipon-tipon para po ikaw ay sambahin at alalahanin na ito ang araw na iyong
3 ni 8 na dapat po i-sanctify namin and to glorify your name. At Lord, sana po may we ask the Holy Spirit to fill us at this moment para po yung mensahe na aming mapapakinggan ay mauunawaan po namin filled with the Holy Spirit. Patawarin niyo po ang aming mga pagkakasala at amin din pong pinapanalangin ang mga kapamilya po namin wala po sa amin ngayon. Naway po'y alagaan niyo po sila at ilayo niyo po sila sa sakit at kapahamakan. At patawarin niyo po ang aming pagkakasala. Ito ang aking dinadalangin sa inyong mahal na pangalan. Amen. Amen. So for our testimony, we have a special number, sorry. Tita Grace. Tawagin mo si daddy mo. The way that he loves is as clear as the day that blesses my way with light. The way that he loves is as soft as the breeze caressing the trees at night. So tender and precious is he, contented with Jesus I'll be. The way that he loves is so thrilling because his love reaches even me. The way that he loves is as deep as the sea. His spirit shall be my stay. The way that he loves is as pure as a rose. Much sweeter it grows each day. His peace hovers near like a dove. I know there's a heaven above. To Jesus I cling. Love's a wonderful thing because of the way he loves. Sabat po. Testimony. Happy Sabbath. Nasaan mo Happy mag-testimony? Sabbath. Una po ay salamat sa Panginoon Diyos sa kalusugan po na binibigay niya po sa akin sa araw-araw. No? Naging madaling araw ang gising, tas minsan 24 hours yung trabaho, umuulan, umaaraw, pero malakas pa rin. Saka nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa lahat po ng mga biyaya na Kanya pong pinagkakaloob. Unang-una sa lahat, yung pong pananalangin, tapos yung pong lagi siyang nandiyan, gumagabay po sa akin at tinutugunan din niya yung lahat po ng aking pong mga panalangin at mga pangangailangan sa aking pong buhay. No? Asan mo? Ayun lang. Mga simple lang na mga testimony. Pinapasalamatan ko na yun sa Panginoon. Amen. Praise God, Kuya Glenn, sa napakagandang testimony. So, yun. Pag-proceed tayo kay Mother for the message. Ang pamagat ng aking message ay reconciliation. Bago ang aking message, manalangin muna tayo. Ama naming makapangyarihan, salamat sa pagkakataong ito na kami ay nagtipon-tipon
upang mag-worship. Gabayan mo po kami, bigyan mo po ako ng wisdom, Lord, para yung mensahe ko ay hindi galing sa akin, kundi galing sa iyo, para maging bendisyon sa lahat ang aking mensahe. Thank you, Lord, for hearing our prayer. In Jesus Christ, I pray all of these things. Amen. Doong ako'y nagtuturo, minsan ay nag-away-away yung mga co-teachers ko. Hindi sila nagkikibuan, at sila ay galit sa isa't isa. Dalawang mag-asawa at dalawa ring mag-asawa ang magkalaban. Kung yung isa ay nagtatampo at ayaw niyang kibuin, ayaw niyang makipag-usap dun sa co-teacher namin. Kaya siguro matagal-tagal na rin konti hanggang sa sinabi nila sa akin, pwede ba manang Phil na pagbabatiin mo sila, sabi nila. Nagpapasalamat naman ako dahil pinili niya akong maging peacemaker. Sabi ko sa kanila, halika kayo. Bakit? Nasisiyahan ba kayong hindi na nag-uusap? Wala na yung dating magandang relasyon nyo sa isa't isa? Sabi ko, gusto nyo bang forever na yan na walang kibuan? O gusto nyo magpatawaran na lang? Patawarin nyo ang isa't isa para maging masaya naman kayo. Dinig naman nila yung sinabi ko at hanggang sila ay nag-iiyakan na, nagyayakapan, nag-aalaman, nag-shake na sila hanggang sa nagdasal na lamang kami. Kaya parang walang nangyari, masaya na ulit sila. Yun ay isang magandang halimbawa ng reconciling, pagpapatawaran sa isa't isa. Alam nyo, tayo ay noong una, tayo ay may magandang relasyon sa ating Diyos. Nung nilalang ng Diyos yung tao, si Adan at saka si Eva, perfect ang kanilang samahan. Ang Panginoon ay dumadating dun sa Garden ng Eden. Natutuwa naman yung dalawa kung nandyan na ang Panginoon. Nag-uusap-usap sila, kinakausap sila ng Panginoon at masayang-masaya sila sa kanilang mga ginagawa. Hanggang si Adan at Eva ay nagkasala. At doon natapos yung magandang relasyon ng Panginoon at yung nagkasalang nilalang. Hindi na nagpapakita ang Diyos sa kanila. Nagsasalita na lang ang Diyos sa kanila, naririnig nila ang kanyang boses, pero hindi na nila nakikita. Bakit hindi na nila nakikita ang Diyos? Dahil ang Diyos ay righteous. Ang pagiging righteous ng Panginoon, hindi kaya ng isang nagkasala na masilayan siya. Hindi niya kaya na masilayan yung righteousness ng Panginoon. Parang yung sa mid-noon, yung 12 o'clock ng araw, na hindi mo makita yung araw, hindi mo siya dahil napakalakas yung liwanag. Parang ganon kung ikumpara natin ang Panginoon. Dahil nagkasala nga yung dalawa, hindi na nila nakikita, boses na lang. At sila ay nagtatago, sila ay napaalis na sa garden ng Eden.
hindi na sila makabalik doon. Pero ang Panginoon ay may plano din. Mahal niya ang tao. Kaya ang Panginoon hindi niya pinabayaan na ganun na lang ang tao at siya, na ang kanilang relasyon ay forever na ganon. Kaya ang Diyos ay may plan of redemption na ginawa. Na dahil sa pag-ibig niya, may papakita dito na ang Panginoon ay talagang God of love. Kasi ang plano ay mismo yung begotten Son na anak ng Diyos ang pupunta dito sa lupa para matupad yung plano ng redemption. Kaya sa John 3:16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Gusto niya bumalik tayo sa dating relasyon, sa dating scenery sa dating scenery na tayo ay may perfect relationship with God, na hindi na natin makikita ang Diyos. Balang pagdating ng araw, makakausap natin siya ng face to face. Makikita na natin yung Diyos na face to face. Kaya, maalala ko yung istorya ng parable of the lost son. Sabi dito, may isang ama na may dalawang anak. Itong isang anak ay inirequest niya na yung kanyang share sa pag-aari ng ama ay ibibigay na sa kanya para gawin na niya ang gusto niya. Ang ama naman ay maunawain, ibinigay nga yung kanyang share at siya ay umalis at linustay niya yung kanyang pera. Hanggang sa nagkaroon ng famine, ng taggutom dun sa pinuntahan niyang lugar. At itong anak na ito ay nakaranas ng sobrang pagkagutom hanggang sa siya ay pumunta at nanilbihan sa isang citizen na may-ari ng piggery. Doon sa piggering yan, maraming mga baboy na kanyang papakainin. At alam niyo yung mga Hudyo siya eh. Hindi niya naranasan na magpakain ng baboy. Hindi niya naranasan na makakita ng baboy dahil sa kanilang bahay wala silang baboy. Kaya dahil sa kahirapan itong anak na ito, ginusto na niyang dahil nagugutom na siya, kahit na ganun na nga ang kanyang kalagayan, nanilbihan siya ang tagapakain, tagaluto, hanggang sa maramot naman yung kanyang amo, kumakain na siya dun sa mga pagkain ng baboy. Hanggang sa naalaala niya ang kanyang ama. Sabi niya, ang aking ama ay napakabait sa mga katulong. Sabi niya, ang pagkain nila ay sobra, hindi sila nagugutom, hindi kagaya sa akin ngayon. Ano kaya kung uuwi ako at magiging na lang isa sa mga servants ng aking ama? At yun ang kanilang plano. Samantala naman, dun sa kanilang bahay, yung ama niya pala, laging nagdarasal at lagi niyang ipinagdarasal ang kanyang anak na babalik, uuwi. Dahil siya ay mahal niya talaga yung kanyang mga anak.
ang sagot dun sa pagdarasal ng kanyang ama ay malapit ng matupad. Ganyan talaga ang isang ama. Kung kahit nagkasala ang kanyang anak, gusto niyang bumalik, gusto niyang patawarin, ganon nga. Bumalik yung anak. At malayo pa, dahil yung ama sa palaging yung niya, tinatanaw niya yung daan na pauwi. Sabi niya, sana isang araw ay babalik ang aking anak. Sabi niya ganon. At yung araw na yon, nakita niya yung isang tao na malayo pa, pero sabi niya, yun na ang aking anak. Sagot ng aking mga dasal, sabi niya. Nagdadasal nga itong ama. At nung lumapit yung kanyang anak, sabi niya, Ama, patawarin mo ako. Nagkasala ako sa langit, nagkasala rin ako sa iyo. Hindi na ako worthy sa iyo. Sabi niya gano'n. Gusto ko lang, kahit manilbihan na lang. Pero ano ang sagot ng ama? Sabi niya, niyakap niya ang kanyang anak. Sabi niya, anak, sabi niya gano'n, matagal kitang hinintay. Sabi niya. At sabi niya dun sa mga katulong, sabi niya, servants, sabi niya, bigyan niyo siya ng magandang damit. Siguro marumi na yung anak niya, marumi talaga yung kanyang mga damit. Bigyan niyo siya ng singsing. Bigyan niyo siya ng sapatos. At yung yung magandang baka, sabing ganon, yung maganda, yung mataba na baka, sabi niya gano'n, inyong you kill it, sabi niya, patay, DJ partindap para maghanda tayo at maging masaya. Yan ang kwento, parable tungkol sa nawala, dahil ang kanyang anak ay parang itinulad niya sa isang namatay pero nabuhay. Isang nawala at biglang natagpuan. Kaya ang Panginoong Diyos, ganun siya. God is love. Parang tayo rin ay hinihintay ng Panginoon na bumalik sa Kanya. At yung Panginoon ay wide open. Wide open siya na naghihintay sa atin. Para magkaroon tayo ng reconciliation. Para magkaroon tayo ng perfect relation ulit sa Kanya. At ang sabi niya, you are mine, sabi nga, huwag kayong matakot, pinili ko kayo, kayo'y akin. Kaya kahit na ang Diyos hindi sana niya ginawa dahil pwede niyang sasabihin, hindi na po pupunta sa earth, sabi. Pwede niyang siguro sabihin na ganon dahil siya ay Diyos. Siya ay nandun sa kingdom na hindi natin ma-imagine kung gaano kaganda. Pero ang Diyos ay talagang God of love. Pinili niyang pumunta dito sa mundo, dito sa atin, para maranasan niya ang hindi dapat sana niya manaranasan. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, dinanas niya lahat para ipakita sa atin kung paano natin makamit ang eternal life. Meron pa akong, bago ko tapusin ang aking mensahe, meron akong isang kwento na aking nabasa. Isang wayward na dalaga. Itong teenager na ito ay suwael sa kanyang mga magulang. Kung tinuturuan siya ay nagdadabog, gusto niyang magrebelde dahil ayaw niya yung patakaran ng mga magulang. Ayaw niyang magsimba, ayaw niyang parang napapagod siya kung sasabihin nila yung tungkol sa reliyon, tungkol sa Biblia, ayaw niyang pakinggan. At nadala siya sa pagiging drug addict, sumama siya sa mga kaibigan hanggang sa umalis sa kanilang bahay. Itinulak pa niya ang kanyang ama nung minsan niyang advisean siya tungkol sa kanyang mga gawain. At itong anak na ito ay palaging pinagdadasal rin ng kanyang ama at ina.
palagi nilang hindi sila nahuminto sa pagdarasal at magkaroon na may hope na ang Panginoon ay tutulungan sila na ang kanilang anak ay babalik. At ito ngang teenager na ito nung malaon, nung nakaranas siya ng paghihirap, naging yung wala na siyang matakbuhan, wala na siyang kaibigan, at siya ay depressed na. Iniwan siya ng kanyang boyfriend, tapos nalulung siya sa masama, kung ano-ano ang kanyang naging karanasan. Hanggang minsan ay naalaala niya yung mga sinasabi ng kanyang mga magulang. Minsan kasi nung maliit pa siya, pinapakita rin ng kanyang magulang yung mga istorya ng Panginoon. Yung mga stories na nasa Biblia. Doon, itong teenager na ito, bumalik sa kanyang alaala na parang may hope siya. Para siyang merong, yung parang gusto niya na rin makita ang kanyang mga magulang. Nagkaroon siya ng feeling na gusto na niyang makita sila. Dahil wala na siyang, hindi na siya masaya. Gusto na niyang mag-suicide. Pero parang may nagsasabi sa kanya na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Parang meron siyang boses na nagsasabi sa kanya. Hanggang sa siya ay tumawag sa kanyang mga magulang. Sabi niya, alam ko marami akong kasalanan sa inyo, sabi niya sa kanyang mga magulang. Pero bago ko gawin ang aking balak, gusto ko sanang sabihin sa inyo na gusto kong umuwi yan sa ating bahay, sabi niya. Pero sasakay ako sa train, sabi niya. At pag hindi ko nakita yung ribbon na yellow, sabi niya ganon, sa tapat ng ating bahay, hindi na ako hihinto dyan, sabi niya. Hindi na ako babalik kailanman. Alam niyo ang ginawa ng teenager na ito, umuwi. Sumakay nga talaga, sinabi niya yung araw na siya ay dadaan. At alam niyo, nung makatapat na siya sa kanilang bahay, ang nakita niya yung puno na malaki, punong-puno ng ribbon na yellow. Parang namunga ito ng maraming ribbon. At alam nyo, ang daming tao sa kanilang bahay. Hindi lang yung tatay at nanay niya at mga kapatid, pati pinsan, pati uncle, pati auntie, pati lolo, pati lola, pati mga kaibigan at mga kapitbahay. At alam niyo ang ginawa ng teenager na ito, bumaba siya at doon nagkaroon ng magandang eksena. Yung reconciliation. Nagbalik yung anak na nawala, yung anak na parang namatay na, at anong saya ng kaniyang mga magulang, mga kaibigan, mga kamag-anak. Ganyan ang Panginoon. Siya ay nasasabik na rin sa atin. Siguro sabi ng Panginoon, gusto ko nang makasama ang mga anak ko sa lupa. Tayo ay mga anak ng Panginoon na gusto na rin niyang makasama. Dahil ang Panginoon ay, anong sabi niya? Ang sabi niya doon sa John 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya tayo ay natutuwa dahil meron pala tayong mansion na na inihanda ng Panginoon para sa ating lahat. Sana tayo ay
Walang maiiwan dito, kundi tayo ay makapunta lahat doon. Kaya dapat tayo ay maghanda-handa dahil sabi ng prophecy, God is near to come. Malapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi ang mundo ay hindi na habitable. Hindi na pwedeng tirahan ng forever. Ang mga pangyayari, mga happenings ay talagang dapat tayo ay aalis na dito kasi makakaranas tayo ng hindi natin nararanasan pa. Ito ang aking mensahe. Salamat sa inyong pakikinig. Amen. 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 Praise God. So, dako na tayo sa reflection natin. So, personally sa akin yung reflection is kung parang yung prodigal son na yung nagbabalik, talagang nasisiyahan ng Panginoon. Sabi nga sa Luke 15:7, in the same way I tell you that there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous ones who do not need to repent. So yun lang, kung isipin natin, hindi kailangan ng Panginoon yung mag-repent yung mga righteous kasi andun na sa Kanya eh. Parang okay na siya. Pero mas nasisiyahan ng Panginoon kahit may isa lang na magbalik loob sa Kanya, doon siya nasisiyahan. Ang heaven daw ay nagre-rejoice. Ayun, si Tita Grace. Ang masasabi ko lang sa mensahe, yung reconciliation na sinasabi, pag ang tunay na reconciliation, yung pagsasamahan nung una bago nag-away, pag nag-reconcile na, dapat yun ay mabalik sa natulad nung dati. Parang gano'n. Hindi po pwede yung yung pag nag-away kayo at nagkabati na, I can forgive you but I cannot forget. Hindi po pwede yung gano'n. So, kung ano yung relasyon nung una, pagkatapos ng reconciliation, babalik yun. Parang kung ano yung relasyon ng God kina Adam and Eve nung una, after na ma-reconcile tayo sa Diyos, babalik yun. We will see Him face to face. Kasi ang naghihinder na hindi natin makita ang Diyos face to face ngayon ay kasalanan. So dapat yun, pagkatapos ng forgiveness, mabalik na tayo dun sa seeing God face to face. Lang. Amen. So, meron pa po. Hoy. Gusto mag-reflect. Ang karanasan ko, hindi pala mahirap na bumalik sa Panginoon pag ikaw ay nagkasala sa Diyos. Napakadali lang na bumalik. Tama ko, Yaglen. Parang iniisip kasi natin, parang yung prodigal son na nawala, acceptin kaya ng Panginoon ako ulit. Kasi kahit maging janitor na lang ako sa Kanya, kasi marami ng pagkain dun. Pero pag babalik pala tayo sa Kanya, parang napaka-welcoming, gano'n. Parang hinihintay pala tayo na araw-araw hinihintay tayo na babalik sa Kanya. Good reflection. Pwede rin mag-reflect. Sige, Kuya. Pwede naman. Okay, Kuya. Yung Okay. parang nakita ko lang din na lesson doon. Babalik tayo sa Panginoon kasi may kailangan pa rin tayo sa Kanya. Kagaya nung tao, ay kay yung prodigal son, ang naisip niya dahil yung situation niya kasi afflicted na siya ng kagutuman, yung starving na siya. And then i-compare niya sa tatay niya, yung mas maganda yung pagkain doon. Yung pala, gagawa lang tayo ng isang step pabalik sa Panginoon. Kahit yun na yung pinakamahina na step natin, pinaka-selfish na dahilan. At bahala na ang Panginoon. Siya
siya yung magga-guide sa atin sa true na repentance. Kasi ang tunay naman na magpapabago sa atin talaga sa ating mga ugali, yung kagandahang loob ng Panginoon na yung kabutihan pa rin niya. Habang malayo tayo, nararamdaman pa rin natin yung mga kabutihan ng Panginoon at lalo nang mas maramdaman natin talaga yung kagandahang loob ng Panginoon, kabutihan niya pag nandun na tayo mismo sa kanyang bahay o malapit tayo sa kanya. Kagaya sa prodigal son. Yun lang yung reflection. Yes, napakaganda yung mga reflections nyo ngayon. So, meron pa ba? Or, yun lang, no? Kasi ang yung napakinggan ko, yung sabi ng isang pastor, na wala talaga tayong pag-ibig sa atin na nagmumula. Ang lahat ng pinagmumulan ng pag-ibig ay sa Panginoon. Yung pag-ibig natin na binibigay natin sa kapwa natin tao at sa Diyos ay resulta pa rin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So, yun, pag nalilimutan natin na mahal tayo ng Panginoon, mahal tayo. Yung itong pamilya, yung nature, lahat nag-speak about God's love. So, yun. Kung wala tayong sharing na, ay pupunta na tayo sa closing song, which is Ichempo Umasidegen. Yeah. Ilocano? Ay, naman. Alam mo to, Kuya Glenn? Ilocano. Ilocano. Yeah. Ang panahon malapit na. Namiss ko yung mga Ilocano na songs. Ilocano. Sige, practice natin. Alam niyo po. Tiempo umaste, ane Jesus umay. Ay, maling pala. Jesus. Alam niya. Kirina. Oy, malapit na. Yung malapit. O yung Ilocano, yung malapit. Ako alam ko yung kanta. Tono lang yung alam ko dyan. Sige, magbabasa na. Sige, kung gusto niyo rin yung panmamaya, panahon malapit na, kantahin na lang natin after nito. Sige, Ilocano na. Sige, Ilocano. Tignan natin ngayon. Slide. Ay, sorry. Amok adandali umaye. Ikaw na. Alam mo yan? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Sima. Mabalik. Pwede paggabi. Bigan, manumalem, matmatan yung dato, umayan tiyapong, amo kadandani, umayen. Baka yun.
Yo, malapit ng Panginoon. Yun yung kanya. Meaning. Okay na. It that I can kiss you Aguilar dan tua sabda Ay, Bibian. Abtay tu apagdarik mat Jesus, sumayin, mabalin na sabihin, bigat, wanin, kumain tiap, amot kadandanin, lumayan. So, sa mga di nakatindi sa translation, ito lang yung mga parang lyrics niya about yung second coming na parang malapit na. Pwedeng darating siya araw, pwedeng gabi, kaya tayo ay magpapatay. Nila naglilinis ng laptop mo. So, for our gathering of prayer requests, maybe request Kuya Vince and closing prayer. Tayo na po ay maglilikom ng mga prayer requests. Kung sino po sa inyo ang may mga gustong panalangin, yung mga request sa Panginoon. Hindi lang request, pwede rin yung mga pasasalamat or anumang bagay na gusto natin iparating sa Panginoon. Meron po ba? Kalusugan. Kalusugan. Okay, tama Kalusugan. yan. Tintin. Meron. Ayun, kalusugan. Kalusugan. Okay, sige, maganda yan. Kung wala na, Pag-pray ko rin Kuya yung Holy Spirit. Tapos yung sa work ko, parang busy kami this upcoming week. Yeah. And as well itong worship session natin, kung ano yung plano ng Panginoon para sa worship pa natin ngayon. At sa susunod. Okay, sige. Tayo po'y pumikit at yumuko para sa panalangin. Mapagpala naming Panginoon ng mga pangyarihan sa lahat. Dinadakilan namin at pinupuring yung banal na pangalan sa araw na ito. Kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat dahil sa kabila ng mga limitasyon ng aming pagsamba, ay binibigay niyo pa rin sa amin, Panginoon, yung kagalakan o yung lakas na magtipon-tipon upang makapagdaos ng simpleng pagsamba, Panginoon, sa pamamagitan ng internet. Panginoong Diyos, alam namin, Panginoon, na Ikaw ang nag-umpisa sa lahat ng mga pagsamba, Panginoon, at ito ay yung kalooban na mangyari sa amin. Mangyari nawa, Panginoon, na maramdaman namin o maalala namin lagi na ang aming ginagawang pagsamba ay para rin sa amin, Panginoon. Dahil kailangan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At kailangan namin na magpalakasan sa isa't isa.
lalo na sa mga panahong ito, Panginoon. Magdulot nawa ang worship na ito, Panginoon, ng kakaibang saya at kakaibang bendisyon sa bawat isa na nagsumikap na maka-attend, Panginoon, at nagalak na makasama sa worship na ito, Panginoon. Ibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang dagdag na banal na Espiritu na magamit namin sa aming pang-araw-araw ng pakikibaka sa buhay na ito. Amin din pong ipinapanalangin ang aming mga kamag-anak, Panginoon, na sa mga nagdaang araw ay nakasama namin sa worship na ito. Ibigay, Panginoon, ang kaparehong pagpapala na aming natatamo, Panginoon, upang sa mga susunod na pagkakataon ay makasama muli namin sila, Panginoon. Panginoon Diyos, may mga sari-sari kaming kahilingan sa inyo. Ang unang-una po, Panginoon, ang kalusugan. Tinatagubilin na namin sa inyo, Panginoon, ang kalusugan namin. Alam namin na napakadelikado ang aming ginagagalawang paligid, Panginoon, dahil sa pandemya na siyang nagpapahirap sa sangkatauhan ngayon. Ngunit alam namin na ikaw ay makapangyarihan sa lahat at pinangako mo ang protection sa iyong mga anak, Panginoon. Panginoon Diyos, ganun din po ang may specific na mga request namin sa trabaho ni Dwayne, sa kanyang pagiging busy sa mga susunod na linggo at sa aming lahat, Panginoon, sa pamilya ni Tita Grace, si Glenn, sa amin dito, Panginoon, sa aking mga kapatid at aming mga tiyahin. Mangyari na, Panginoon, na ibigay mo ang banal na Espiritu sa aming lahat, Panginoon. Ang Espiritu na kailangan namin upang makatayo sa pananampalataya sa mga panahong ito. Panginoong Diyos, napakarami po namin gustong hiling, ngunit alam mo ang kabubuti namin. Itong aming hinihiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 So, para sa ating post remarks, so thank you ulit sa pagdalo sa ating worship this Sabbath. And sa mga susunod siguro, pag-pray natin na ano yung magiging schedule. Kung may suggestion lang po kayo, pwede niyong sabihin. And after this, may break tayo ng 5 minutes. Tapos, iwan lang kung na naka-open to, pwede kayo mag-discuss. Tapos, itry natin yung may united prayer tayo. Maikli lang yon para pag-pray pa natin yung mga nagiging problem sa ating families, ganun. Tapos yung Holy Spirit, yung wala ngayon sa ating meeting, ganyan. And then we pray also para sa ating bansa, itong Pilipinas, lalo na maraming bumabagsak na yung economy and yung government natin. And kung ano naman yung gusto natin mamaya. So, ito yung natin, mga 5 minutes break. Pwede tayong maglakad-lakad or mag-pause. Thank you. Tita, may tanong ako sa inyo. Okay lang ba sa inyo yung ganitong oras ng worship? Ako. Tita Grace. Okay sa akin, pero dapat yung okay kay Pastor Herson. Kasi sa kanya tayo makakaano ng mga talaga. Yung paanong pag-explain sa Ako. Tanong niyo sa kanya kung ano yung okay sa kanya. Oo, kasi yung timing, kung ano yung oras natin dito, ganun din yung oras sa kanila, pero umaga. Kung araw dito, gabi yun. Sa kanila kagaya ito, alas 3, alas 4 na ng madaling araw. Din. Para sa akin lang i-concede natin sa free niya. Dapat sana. Saka maganda rin pag araw ng Sabat sa atin. Oo, tsaka ang 7 PM sa atin, yung traffic. Convenient sa atin. Kaya nga po. Sige, ganun po yung i-adjust namin siguro. Ano kaya kung natin yung 7 AM? Parang
parang okay yata sa lahat doon. Pati sa Magbe-vesper naman yun pag hindi, this pag 7 a.m. Saturday. Sabado. 7 a.m. ng Sabado. Sa atin, oo. 7 p.m. ni Kuya. Pero Oo. magbe-vesper naman Vesper. yun. Vesper. Sa Amerika kasi parang maganda nga yun, yung umaga natin dito, Kasi parang gabi sa kanila, Oo. makaka-join sila siguro. Parang umaga na sabat sa yung parang hindi ba yung sa atin? Parang kakonti. Parang magsasabat school tayo. Dito naman sa atin, walang problema kasi Sabado dito talaga. Kaya, Sa atin naman, walang problema. Kanila, wala bang simbag, Len, sa Pateros? Ay, vesper sa kanila ngayon. Hindi madaling araw sa kanila ngayon. Madaling araw na. Oo. Tapos si Ate Beth naman, masyado ng gabi. Masyado ng gabi sa kanya. Oo. Ganitong oras sila. 12 midnight. Kasi Ganitong oras po. atras ka. Parang kay Midnight. parang sige. kay Lola. 3 oras Sabihin, pa atras. Oras pa atras. Mas maganda Pero, umaga tayo, umaga ng Sabado. Maganda pa. Gabi tayo. Ganang Sabado? Ay, ewan ko lang kung magising mga Hindi na, mga ibig sabihin, mga alas 10, alas 11. Maaga. Mahirapan Alas 7 kayo. ng gabi rito, alas 4 ng umaga kay Tita Beth. Ano? Pwede rin yung natin, yung alas 10 ng umaga natin ng Sabat. 10 p.m. 10 p.m. kay Kuya Biding. Oo. Si Ate Jem kaya. Pero sa akin, mas maganda yung dati. Kung pwede si Herson sa dati, mas Bagay. maganda. Saka madami tayo nun. Yun nga eh. Tama. Kasi subok na rin parang naging comfortable sila sa ganun. Sa ganung oras. 70. Si Tita Minda, Tita Beth. pwede rin, walang problema. Sino sa Pilipinas naman siya. Sige, yun siguro yung ating Mayat ti cellphone ni Mang. Hanga nagidop. Talaga nakadindog at kapardo. Mayat. mas Mayat. malinaw. Mas Ato di malinaw baro ka nga pa dyan. cellphone mo, Mang. Nagmayat pa ti video na. Bet me. Ni, dadyo basit nga cellphone na. No? Saan ka kaya? Nasaan ka na? Siya, nandiyan din siya. Wala, may kausap si Mang. Sino deta? Hello? Ay, hindi ako pwedeng makalabas dahil senior citizen ako. Saka wala akong sasakyan. Pakiyan mo na lang kahit sa'yo anong araw. Another. Sige, meron din pumalaw ako. Okay, at pala, hindi ka na dumating. Ako din. Bye-bye. Bye-bye sa inyo. Tita, thank Happy you. Sabat. Sabat. Oh, sa ibang araw, sa Sabat. Bye-bye. labas, wala akong sasakyan at saka senior citizen ako. Ang ganda ng kinanta ni Tita. Anong title nun, Tita?